Patuloy ang masinsinang pag-ensayo ng ating pambato, ang undefeated knockout artist na si Weljon Mindoro para lalo pa niyang mahasa ang kanyang galing. At sa latest update niya, nag-post siya ng video mula sa Japan kung saan makikita na muling bumabagsik ang kanyang mga kamao sa sparring session. Kitang-kita sa footage na napakalakas ang bawat bitaw ni Mindoro. Kaya naman hindi nakapagtatakang hawak niya ang napakalinis na record na 15 wins, 15 knockouts, walang talo. At dahil puro knockout ang ibinibigay niya sa mga kalabang inilalatag sa kanya sa Amerika, sinasabi ng ilang eksperto na oras na raw para harapin niya ang mas malalakas na pangalan at mga world rank contenders upang mapabilis ang kanyang pag-angat sa world rankings. Bihira lang tayong magkakaroon ng tunay na Pinoy contenders sa 160-pound middleweight division. Kaya napakaswerte ng henerasyon ngayon dahil meron tayong Weljon Mindoro at Yumir Marshall sa division nito. Sa kabilang banda mga idol, huwag din nating kalimutan na ngayong linggo na magaganap ang isa sa pinakamabibigat na boxing events ngayong taon sa Saudi Arabia. Sa co-main event, bibida ang undefeated WBC light heavyweight champion David Benavides na idepensa ang kanyang titulo kontra Anthony Yarde. Habang sa main event naman, susubukan ni Devin Haney na maging ganap na 3-division champion dahil haharapin niya ang undefeated WBO welterweight champion na si Brian Norman Jr. Kasama rin sa undercard ang dalawang undefeated super flyweight world champions, ang WBC, WBO at Ring Magazine champion Bam Rodriguez at ang WBA champion Fernando Daniel Martinez para sa isang 3-belt unification fight. Dito na malalaman kung sino ang tunay na hari ng super flyweight division. Bukod pa liyan, mapapanood din natin ang laban ni Abdullah Mason at Sam Noakes, parehong undefeated fighters. Panalo talaga ang mga boxing fans sa event na ito. Samantala, matapos manalo ni Conor Benn via unanimous decision kontra Chris Eubank Jr. sa kanilang rematch kamakailan, tila nagkakahamunan naman ngayon si Benn at ang knockout artist na si Ryan Garcia. Nagbitaw ng salita si Garcia na handa raw siyang dumayo mismo sa United Kingdom para gawin ang mega showdown. Dagdag pa niya, nakadalawa na raw siyang panalo laban sa mga boxinger na hawak ni Eddie Hearn at kung magtatapat sila ni Benn, siya raw ang sisiguraduhing magpapabagsak dito. Sagot naman ni Benn, para lang daw babae si Garcia sa sobrang kadaldalan at puro salita lang daw ito pero hirap umanong patunayan ang tibay sa ibabaw ng lona. Pero kahit nagbabatuhan sila ng hamon, pareho nilang target ngayon ang kasalukuyang WBC welterweight champion na si Mario Barrios dahil kapwa nilang hinahangad maging world champion sa 147-pound division. Giit pa ni Benn, kung hindi raw matuloy ang laban kontra Barrios, magandang pampainit naman daw para sa kanya si Garcia dahil gusto niya raw itong turuan ng leksyon at patulugin sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda mga idol, habang tuloy-tuloy ang ensayo ng ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao sa Los Angeles, tila isinantabi muna niya ang dapat sanang world title fight kontra WBA welterweight champion Rolando Romero. Ibinunig kasi ng World Boxing News na ayon mismo sa isang senior insider mula sa negosasyon, nasa final alignment na raw ang Pacquiao-Mayweather rematch. Ayon sa ulat, nalinaw na umano ang mga importanteng detalye tulad ng commercial arrangements, event planning at broadcast options. At ang Pacquiao-Mayweather 2 daw ay ipapalabas via global streaming kasama ang isang higanting media partner. Sinabi rin ng World Boxing News na malapit na raw ilabas ang official announcement at mismong isang malaking personalidad sa boxing industry ang nagkumpirma nito. Inaasahan na naman daw na babasag ito ng mga panibagong record sa kasaysayan ng boxing. Ang pinag-uusapan na lamang ngayon ay petsa at venue. Ayon kay Pacquiao, posibleng ito ay ganapin sa Abril sa Las Vegas, Nevada. Samantala, nananatiling tahimik si Mayweather na sabi ng World Boxing News ay malinaw na senyales na may malaking announcement itong binablakak. Kaya mag-abang na lang tayo ng mga susunod pang updates. Sa kabilang banda ulit mga idol, matapos pangalanan ang susunod na makakalaban ni former 3-division champion Jonriel Casimero ngayong December 27 laban sa bagitong Japanese fighter na si Tomo Mizukoshi, may isa pang malaking balita tungkol sa kanya. Ibinunig kasi ng GAB chairman na si Attorney Francisco Rivera na inutusan na raw niya ang NBI na imbestigahan ang mga telepono ng magkapatid na Casimero. Ito ay dahil sa aligasyon ng game fixing matapos ang naging pahayag ni Jason na kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Ayon kay Attorney Rivera, sumang-ayon naman sina Jonriel at Jason Casimero na isubmit ang kanilang mga telepono para sa imbestigasyon. At dahil nakikipag-ooperate sila, papayagan pa rin daw ni Casimero na lumaban sa susunod na buwan, maliban na lang kung may makita ang NBI na hindi kaaya-aya na magpapatunay sa akusasyon.